pick up. We are now approaching to the port Zamboanga. Prepared for docking, maneuver. Taos sa proa, taos sa kopa, puesto, puesto, puesto. Ano ka pa? At yung second na mas mas maraming population sa Mindanao. So mga first yung Davao and second yung Zamboanga. Kasi composed of 98 barangays ko siya. So malaki. Yes po, ganun talaga. Parang binabarat talaga nila. Pero ang minimum is nasa ano lang na ma'am, 50 ang minimum. 50 yun? Opo, 50 ang minimum. Going this way, yan po yung City Hall ma'am. So it was founded by the Spanish before on 1645. Andito na yung mga Spanish. Nag-start again tour? Yeah. Kaya yung mga design natin dito, makita na ito mga ubang design nga rin. More of a Spanish architectural design siya. So naipagka-old culture siya. So pero ang kanang nangarap mga ubang style, ano na siya, kanang old na balay and then i-build siya into fast food. Like McDonald's na nangarap McDonald's. Mga style nila. Yan, yung sa Binta. City of Zamboanga! Nakapantulog, oh. Night tour para night walking. Ay, hindi. Dawn walking tour. Parang bahay siya. Balay na siya sa una and then i-renovate lang siya to McDonald's. Ay, naging ganyan siya. The perks of arriving early here in Zamboanga. You can start your day early. Dapat natakpan lang yung drive. Sayaw sila. Oo, sumala sa TikTok ron. Sayaw. Jollibee hopping. Naghahanap kami ng Jollibee. Jollibee. Ganyan ka dyan, no? Oo. Paano hindi mo? One word. One word. 3 syllable. Minsan marunong kami mag-Muslim at Muslim tayo. ba? Opo, nakakaintindi kami, nakakasalita din ng konti. Sana all. Tapos sa mga Tagalog or English, ganun. So, kabalo na sila mag-Bisaya dyan, guys. Bisaya ka na rin. Papam. Saya, saya! Saya! Sa likod na lang. Dali. So, we're here at the Rainbow Mosque. We arrived now. Sir, abante ka lang mo doon siya. This is a very beautiful mosque. If there is a mosque that can describe my personality, this would be the mosque. We are going now to the I Love Zamboanga sign. Retouch, retouch. Noong taong 2020. Ito'y matapos ibulgar ng isang We are at the boulevard now. Wow. So beautiful. It's still 7:24 a.m. Usually, ang hindi mga reward shot dito siya kasi para makuha ka ng love sa Zamboanga City.
kasi naging ano ni siya murag kuta sa Spanish. So nga rin sila nagstay kasi to defend the Zamboanga City from the invaders. So January 1, 1724. Year 1724. La koronasyon sa diri siya gikoronahan. Okay, quiz. Imagine lang ang coronation. Oo. Welcome to Fort Pilar. Halos lahat first time po pupunta sa island. So in Zamboanga City, we have two places under protected area, Santa Cruz Island and Pasonanca Natural Park. Single-use plastic, guys, those disposable materials. As you can see, such as PET bottle like this one, PET bottle, PET, styro, sandbag, cellophane po, mga cellophane, mga disposable. Kung may tubig man dala, it should be sa mga ganyan, no? Reusable na galon or sa tumbler po, no? Naka-tumbler siya. Soft drinks, yung sa in-can or sa glass, babasagin na botelya po. So that's all for the orientation po. Santa Cruz Island na. Mabuhay. So ako po si Ira and ako po magiging local guide. Muna. Buenos dias, Zamboanga. Init po ng panahon si Kuya nagkakape. Inom po ako. Kapit ka, sir. Good morning po sa inyo. Ayos ang janito po. Hello, Kasera. Girl. Burakan. Burikat. Burakan! Sorry, hindi ko na perfect yan. Kaklaro, oy. Bienvenidos na Ciudad de Zamboanga. Wow. So dito po napakalakas po ng current dito dahil going low tide na po kasi yan siya. So actually ito pong the Great Santa Cruz Island, including yung Little Santa Cruz po is pure salt water. Buaya, saltwater crocodile, alligator, wala pong buaya. Ay, okay. Sa Santa Cruz Island Lagoon kasi mabuaya po kasi nasa Ciudad po. Ayan, at the same time, ahas, wala din pong ahas dito. Kasi yung mga ahas po, ma'am, sa ngayon, nagkatawang tao na. Paminsan, best friend pa natin. Kaya wag na po tayo matatakot sa ahas. So actually, yung paglalakad dito sa loob ng lagoon, lalong-lalo na sa seagrass. Kahit saan po kayong pumunta, wag po kayo apat sa seagrass. Yung presence po ng seagrass, nag-i-indicate po yan ng presence po ng poisonous stonefish. Kaya wag po kayong aapak kahit saan po kayo pumunta. So once again, bienvenidos na Ciudad de Zamboanga. Welcome to the Great Santa Cruz Island Lagoon. So nandito po kayo sa the Great Santa Cruz Island. So ito pong the Great Santa Cruz Island Lagoon, tinawag po siyang the Great dahil malaki po siya. It has more than 100 hectares. Ano siya kalawak? Santa Cruz Island din po is a protected landscape and seascape. So since protected area po siya, we will be crossing less than 1/4 to its total area. So regarding po sa ating tour ngayon, so ito pong mga boats na ginagamit nyo, ito po yung mga yellow boats. Then ito po yung mga boats na ito is donated lang po ito sa amin. Ng Yellow Boat po Foundation headed by Doc Anton Lim and the late Ma'am Gina Lopez. So ito pong pag-avail nyo ng activities na to, sa isang yellow boats na po na yan, 2 pamilya po yung natutulungan nyo. So imagine, 2 yellow boats yung ginamit nyo, that's equivalent to 4 families yung natulungan nyo para sa araw na to. Kaya, muchísimas gracias para po sa pagpunta nyo dito sa Santa Cruz Island Lagoon Tour. Yeah. So regarding naman po sa community kung saan po kayo nagdak kanina, kami po ay under pa rin sa jurisdiction ng Santa Barbara, Zamboanga City. So puro or street lang, hindi to sa community namin. Then dyan po sa community na yan, dyan po nagsasettle down yung population po namin is nasa 400. Yung families naman po namin is more than 100, then yung household po is 85 lang. Kasi sa isang bahay, may mga 2 or 3 pamilya po sa isang bahay. Huh? Yes po. So, yan pong community na yan po. So, lahat po kami nakatira dyan, lahat po kami magkakilala or parang mga magkamag-anak na. So, in terms po yung mga outsiders na papasok dito or gagawa ng bahay, hindi po namin yun ina-allow.
Yung inaalaw lang po dito yung mga intermarriage. So kapag nakapangasawa po ng tagalabas, so sasama po yan sa labas. I would want to say na kami pong nakatira sa community, kami po ay belong sa Samal Bangingi tribe. Samal Bangingi. So, familiar po ba kayo sa Samal Bangingi or ngayon nyo lang po ba narinig? Ngayon ka narinig. So, since ngayon nyo lang po narinig si Samal Bangingi, Zamboanga City, yung major ethnic groups po ng Zamboanga, yung 5 po. Sa 5 na yon, yung mga Subanen, Badjao, Holibugan, Yakan, at pang-5, kami pong Samal Bangingi. Yung Samal Bangingi, kami po ay nanggaling po sa Ninuno, which is yung intermarriage po ng Tausug and Badjao. Intermarriage po sila. So, yung outcome, yun na po kami yung mga Samal Bangingi. So, even kami po yung mga Samal Bangingi, yung lengguwahe po namin is Tausug. In terms of religion, Muslim pa rin po kami or Islam. So, balikan po natin yung ating topic for today. So, since nandito po kayo sa loob ng lagoon, ito pong boats na ginagamit natin ngayon is flat bottom boat. Dinesign po siya as flat bottom boat. So, wag po kayong matatakot dahil normal lang po yan siya gagalaw-galaw. And sa tinagal-tagal naman po ng tour namin dito sa loob ng lagoon, wala pa naman po kaming record na tumob yung bangka. Baka pa lang po, tayo pa lang ay buyag. Regarding naman po sa mga species ng bakawan, yung dominant species po na nasa Santa Cruz Island Lagoon, 2 po yung klase. So yun po yung lalaki at babaeng bakawan. So dahil po sa presence ng lalaki at babaeng bakawan, nagkaroon po kami ng nag-iisang species. So yun po yung pinagmamalaki ng Santa Cruz Island. So bago ko po simulan pong aking itatakel, I would like to ask in terms of relationships, naniniwala po ba kayo na may forever? Of course. Of course. So, since naniniwala... Walang forever pero may together. Okay. So, when it comes to nature po kasi, sabi po ni Mother Nature, may forever daw po. Then, may living proof po siya na magpapatunay na forever really exists. So, everyone in front of you, ito po yung pinagmamalaki ng Santa Cruz Island. Ito po yung bakawan na may forever. Yan. Babae at lalaki yan. Yes po. So bakit siya naging bakawan na may forever? So bago ko po share sa inyo yung love story nila, itatakel ko muna kung paano po makikilala yung gender ng mga bakawan. Para naman po ma-appreciate nyo yung bakawan na may forever namin. So actually nag-iisa lang po ito. Wala na pong iba. Ito lang talaga siya nag-iisa. Dito? Yes po. So please listen carefully kasi after this we will have an exam. May exam tayo. So yung hindi makakasagot, pasensya na talaga, hindi na kayo makakauwi. Iwan na kayo dito. Magiging bankero na kayo. Okay, so everyone, ito po in front of you, ito po si babaeng bakawan. Pagdating po sa kanyang dahon, si babaeng bakawan po is broader or malapad. Yung dahon ni babae. While si lalaking bakawan, nandito po sa kabila, pointy-pointed or matulis. Yan po, yung kanyang dahon. Pagdating naman po sa kanila pong flowers distribution, si babaeng bakawan po ma'am, sa isang stalk po, mabulaklakin. Si lalaking bakawan po, sa isang stalk, dalawa-dalawa lang yung kanila pong bulaklak na parang mga coffee beans. Yan po yung difference. So yan po mga bulaklak na yan, kapag yan po ay nagiging fully grown or nagiging matured na, ito na po yung kalalabasan niyan. So ito na po yung ginagamit pang tree planting. Ito na po siya. So tandaan po natin, ito na po yung tinatawag na mangrove propagule. Pero mamaya na yung spelling. Basta mangrove propagule na lang tayo. Ito pong si propagule kapag nagiging matured po ito. Nagiging marupok. Madaling ma-fall. Since pointy po yung kanyang dulo, tatama po yan siya sa soft area tulad po ng putik at buhangin. Then doon na po magsisimula ang bagong buhay ng bakawan or mangrove. So kung ito po kasi yung si babaeng bakawan, yung mga bulaklak na yan kapag nagiging propagule, puro babae. Si lalaking bakawan, yung kanya pong bulaklak kapag nagiging propagule, puro lalaki. So kung ganun po kasi yung kanilang mode of propagation, so ika nga yung kanila pong reproduction, since hulog lang ng hulog, ito pong si babaeng bakawan, dapat doon lang po siya tutubo sa puro babaeng bakawan lang. Si lalaking bakawan, dapat dito lang po siya tutubo sa puro lalaking bakawan lang. So everyone, ano po yung napapansin nyo dito or napansin nyo na po? Bakit sila? Babae and lalaking bakawan. So pagmasdan nyo naman po yung kanilang roots po, hindi lang po sila magkatabi or magka-intertwine. Magkayakap pa. Yan, babae and lalaki, magkayakap pa. Kaya ito po yung pinagmamalaki namin. Ang bakawan na may
forever. Paano na yan? Paano nangyari? Po? Paano nangyari? So, paano nangyari or behind the scene? Yeah. So, dito po sa Santa Cruz Island, Lagoon, so actually, yan pong bakawan na may forever. Hindi po namin yan tinanim. Si Mother Nature po yung gumawa niya. So, nangyari po yung, so theory lang po namin So siguro po, nung nahulog po yung propagule ni babaeng bakawan, dito po kasi sa Lagoon, dalawa po yung tide condition, yung high tide at yung low tide. So, nung nahulog po kasi yung propagule ni babaeng bakawan, which is yung mga babaeng bakawan nandun po sa kabilang side, which is sa putik. Sa putik po sila nabubuhay. Nung nahulog po yung propagule ni babaeng bakawan during high tide. So, hindi po siya agad-agad tumusok sa ground. Kinulang po siya sa gravity, so nag-float po siya. Then, dinadala na po ni current yung kanya pong propagule papunta sa area na to. And at the same time, may nahulog din na propagule ni lalaking bakawan. So, magkasabay na po silang dinadala ng current. Pagdating ng low tide, doon po sila inabutan ng low tide. Magkasama pong nag-intertwine yung kanila pong propagule. So, magkasabay na po silang lumaki. Or ika nga, doon na po sila pinagtagpo at ipinadahana. Kaya sa bakawan, may forever. Yan. So, while on our tour, ito naman po yung sea grapes or local name lato. Lato. So ito pong si lato, maganda pong palaging pagkain nito dahil po lato po is nagko-contain ng iodine. Alam naman natin iodine nakakatulong pampaprevent ng mga thyroid or mga goiter problems. Hindi naman po sinasabing may goiter na. Tsaka pa po kakain. So prevention is better than cure. So ito din pong sea grapes, na pag-alaman po kasi ito pong sea grapes nagko-contain ng antioxidants and collagen. Then, ito pong mga sea grapes, napakarami po ng kanila pong essential vitamins. Then, every time po na may tour po kami dito sa loob ng lagoon, so, ino-offeran po namin yan ng mga sea grapes or ng mga lato. So, yan pong pamimigay po ng mga sea grapes. So, tanggapin nyo po yan kasi galing po yan sa kanilang puso. As a thank you gift po yan nila na pumunta po kayo dito sa Santa Cruz Island, Lagoon. So, yung pangunguha po ng mga sea grapes, dapat po pa konti-konti lang. So, good for demonstration lang po yan and for experience. So, yung tawag po namin doon is tourist size. So, kung marami na po kasi yung kinuha natin, mga isang sako na, so yun na po yung dinatawag na terrorist size. Panghanap buhay showcase na. Nasa tour po tayo, wala po tayo sa livelihood. Okay, so tignan nyo po, pagmasdan nyo po yung both sides na dinadaanan natin, puro lalaking bakawan po yan. Starting po doon sa entrance hanggang papunta dito, puro lalaking bakawan. So, unfortunately, hindi pa po sila gano'ng ka-gender sensitive. So, wala pa po kaming baklawan. Pero, never mind, pinaglalaban na po yan. Para pagbalik nyo po dito, kompleto na sila. record yung aking pagwinto dito. What? Nag-enjoy po kayo, nakatulong pa po kayo sa community ng Santa Cruz Island. Imagine, sa araw na to nakatulong po kayo ng tatlong estudyante, then dalawa po may mga pamilya. So once again, ako po si Ira, ng friendly tour guide. Mabuhay po.
like I'm in Intramuros, but with more collections and artifacts. The way down is very steep. I like it. It's a peaceful version of Intramuros. And more on ang iyang mga displays about Tawi-Tawi and Sulu artifacts. Sama Dilaut. Check it out. Samurag Boy Scout something sa Pasunanca Park. And anira dahi dyan siya. I was supposed to go dito sa El Museo de Zamboanga. Pero diri ko giadto sa akong driver, so I need to walk 15 minutes padulong dito sa kagugbatan naman dahil gid ni. Well, this is like their mountain part, or I don't know. It's kind of creepy. Na lost pagyud ko. So there's a resort here. It's a nice swimming pool. But the color is green. It's the Pasunanca Pool. Dapat makabalik na ako sa city proper around 4 kasi I need to buy pasalubongs. But then I got lost and it's so hard to see because I left my eyeglass, so I don't know. I'm just depending on Google Maps and squinting my eyes to see clearly. It looks scary though.